Ano po, 'di ba every first week of the month, 'di ba, tinatawag po natin yung mga magbe-birthday, yung celebrants po ng, halimbawa ngayong March yung celebrants po pinapapunta po sa harap. 'Di ba 'pag ibe-bless po sila, puwede po ba kaya puwede po kaya mag-lay hands? Kasi parang nagsasabi po si father na itaas daw po namin yung kanang kamay namin para anuhin na i-bless yung magbe-birthday. 'Di ba kasi parang narinig ko po dito last time na hindi po allowed pati yung mga mass goers at saka yung ang may karapatan lang po ata ay pare, tama po ba yun? Kaugnay sa katanungan, yes, meron talagang mga pari na nag-encourage 'no, sa blessing na itaas ang mga kamay sa mga laiko para kasali sila sa pag-bless, 'no. Pero, kahit dito sa amin may mga paring ganyan. Pero sa liturgy at kahit sa Catechism of the Catholic Church, ang may authority sa pag-bless ay ang ordained minister. Mm. Ang problema kasi, nemo dat kudunabit, hindi tayo makapagbigay sa mga bagay wala tayo. Mapansin ninyo sa simbahan, ang daming naka linya para magkomunyon, pero hindi nakalinya para mangungumpisal, ha? So, ang panganib diyan, kung yung nagtaas ng kamay, matagal nang walang kumpisal. So, Hmm. anong kanyang ipinadala? Walang iba, yung demonyo na nasa kasalanan niya. Tandaan natin, ang formula sa deliverance, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits, and I command all of you, in the name of Jesus, depart right now. Merong bahagi diyan. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces. Empty. So, yung empty na yan, kung mananatiling empty talaga yan, so, ano ba ang pupuno diyan kung walang banal na espiritu? Yung espiritu ng mga fallen angels. So, ang punto Hmm. dito, sa tagal ng walang kumpisal, meron ng iba na sa tagal ng walang kumpisal, paulit-ulit na ang kasalanang ikumpisal nila. Bakit? Dahil yung mga demonyo sa sarili nila, nag-build up ng stronghold. Kaya kailangan talaga ang tinatawag na mortification. So, anong mangyari kung itaas nila ang kanilang kamay sa mga laiko? Napaka-stricto talaga ang liturgy natin. Dapat ang ordained minister lang. Kaya nga, dahil dito sa amin noon, may mga pari na magsabing, itaas ninyo ang kamay sa pag-blessing. Nung nagmisa si Archbishop Martin Umuad, agad-agad nagtaas din ang mga tao sa pag-blessing niya. Sabi ni Archbishop na huwag niyong itaas ang mga kamay ninyo. Hindi kayo ordained minister. So, yan po, kapatid. Balik sa inyo. Okey po. Ayun, maraming salamat po. Marami po akong natutunan po talaga dito. Yung dati kapag may nakakausap akong ibang protestante, hindi ko kayang ipagtanggol yung Catholic. Yung RCC po talaga tumatahimik na lang po ako. Pero one time po kasi maraming nagsasabi na yung Katoliko daw, yung mga nagsisimba daw, mga gano'n, maraming mga kritiko po baga. So ngayon hindi naman po kasi natin maagad-agad po lahat ng mga pinag-aaralan po talaga, paunti-unti po. So, salamat po sa Diyos na nalaman ko po ang punto por punto at maraming salamat din po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, marami na din po akong natutunan po talaga at naipagtatanggol ko na rin po yung ating church po. Yun lang po, maraming salamat po. God bless po.